dito muna tayo tungkol po dito sa report na itatap nyo raw po or naitap na ba ang Interpol para habulin itong mga fake news peddlers na nasa ibang bansa. So, Bakit Interpol, sir? yes po. Yes, pagka nakapag-case build-up kami, nakapag-file ng kaso dito at may warrant na lumabas, whatever, ayun po, itatap po namin sila. Ganun po yun. Okay, so ito po'y kumpirmado na. Ilang individuals po ba yung tinitignan natin? Ano kung makakapagbigay lang po kayo ng overview kung gaano po karami o kalawak ito pong planong habulin ng NBI? Local and abroad, hindi po bababa sa 20 po ang aming minamanmanan. At noon pa po namin sila minomonitor yung mga releases nila, yung mga ano nila. Minomonitor po namin at kinocompile po namin. Nakakompile po sa amin yun. Ngayon po, ngayong present situation ay masyado po yatang lumalala. Kaya kami ay napagabag na at masyado nang naguguluhan ng ating mamamayan. Pero, Director, can you explain po to us, is that possible na nasa ibang bansa? Wala po tayong jurisdiction sa ibang bansa? Through the Interpol po, pwede po ba yun? Na kumbaga mapapanagot, ito po mga nagpapakalat ng maling impormasyon? Hindi po. Tama po kayo. Yan po ang dilema natin. Katulad for example, ang libel po ay hindi criminal case sa United States. Pero dito po sa atin, criminal case po yan, libel. Alright. Habang hindi criminal case doon, dito naman sa atin ay criminal case. Kaya paano tayong iintindihin ng ibang bansa na hindi naman sa kanila krimen yun? Kaya yan po ang isang dilema namin. So we're looking into other cases na for example, kung pumasok na po siya sa inciting to sedition, o that is a law, a crime sa United States, crime dito, yun po, ang tinitignan po naming anggulo. Tulad po ng tax evasion. Remember po, at alam naman nating lahat, depende po sa viewers, sa vlogger, ay nakakatanggap sila ng compensation. Titignan po namin yung anggulo na tax evasion, nagbabayad pa sila ng tax dito, na-view dito sa atin yung i-check po natin yan sa Facebook, for example. Ganun po yun. Opo. Director, sabi niyo, you will be tapping Interpol. Ito po ba anytime soon? Will it be this month or next month? Gaano po kabilis yung magiging aksyon ng NBI dito dun sa mga fake news peddlers na nasa labas po ng bansa? Sa ngayon po ay nagke-case build up kami na pinag-aaralan naming mabuti yung mga pahayag, yung mga sinasabi nila. But then, alam niyo po, bilang ako'y dating hukom, ay binabalanse po namin. Guided po ang aking mga agents sa karapatan ng ating mga mamamayan, ng sino man tao, sa freedom of speech, freedom of expression. Binabalanse po namin yan. Hindi po lahat ng salita, komento, at saka isa pang tinitingnan namin, ang mga government officials ay hindi dapat onion skin. No? Yun po, lahat po yan ay binabalanse po namin lahat. Kaya hindi po kami tira na lang ng tira na nasaktan lang kami o meron lang sinabi against the government. Hindi po yun. May kalayaan pong magkomento ang ating mga mamamahayag, ang ating mga vloggers. Okay. Siguro po, Director, maganda, himayin lang natin to bago ko tunghayan din yung mga sinasabing vloggers o source noong mga fake news ay kung anong kaparaanan para sila mahabol. I-define nga po natin, kayo po, sir, bilang isa rin pong former judge, ano pong kaya ang definition ng fake news? Ay, yun po, ay yung nagbibigay ka ng pahayag na hindi yun ang katotohanan, binabago mo. Katulad po yung isang creator na hinuli namin sa Cebu. Merong pinost ang isang TV station na yun ang pahayag ng ating Pangulo. Pero binago niya at ginawa niya yung bandang huli, binago niya na para bang nananawagan si Presidente PBBM na i-legalize na ang mga illegal drugs dito sa Pilipinas. Ay kitang-kita po na yan yung creator may malis, para lang kumita siya. At iniharap po namin siya sa media at ang media po ang nagtatanong sa kanya, inamin niya naman na para lang kumita siya ng pera, ginagawa niya yun. At umiiyak nga po at humihingi ng paumanhin, hindi na daw niya uulitin. Ganun po yun. So kasi nga po, di ba, sabi nga po ninyo, kapag kasi pahayag lang tungkol sa damdamin, sa pamamalakad ng gobyerno, pahayag po lamang tungkol sa kanyang pananaw sa lipunan,
yun po ay freedom of expression and speech, di ho ba? Tama po. Klaro yun, okay. Tama po, Manong Ted. Opo, Oo, opo. oo. Pero kapag... Kasi kayo po, sir, huwag kayong magalit sa akin. Kasi kayo po, naririnig ko, nagsasabi kayo ng maling nangyari, maling ginawa. Comment po ninyo yun eh. Ayun po ang damdamin nyo eh. Ilang pa po, sinabi nyo, sir, na mali naman si Director Santiago dyan. Dapat ganito, dapat ganito. Comment nyo po yun eh. Pero kung nag-start po kayo na pinagmumuran nyo na ako, inalipustahan nyo na ako, lampas na po yun sa paramitan ng ating freedom of speech. Ganun po yun, sir. O kaya ay magsasabi... Sinasaalang-alang po namin lahat yan, sir. Opo. Opo, o kaya magsasabi ka ng mga hindi naman totoo na mga events, halimbawa, no, na ginawa ng Yes, NBI, di ba, para Opo. gumawa-gawa ka ng balita, naggawa-gawa lamang, mali naman pala, to put the Bureau in bad light, yun po ang fake. Yes, opo. Yun ang fake news, no? Kumbaga po. Opo. Kasi nga, we have to Opo, really opo. to have this line ng definition. But anyway, so sir, ito pong usapin ng mga vloggers na nando doon sa abroad, no? Sabi nga nung iba, ito magpapasintabi ako ha, may mga hindi matutuwa dito. Ang sabi nga ng iba, ang lalakas ng loob kasi nga daw nasa labas ng bansa na hindi mo kayang habulin, no? Opo. Kapag ganun po yung hamon nga, balikan ko lang po yung tanong ni Chacha. Paano kaya yun kung he or she is emanating from outside of the Philippines? Yun nga po. Kaya nga po kami pinag-aaralan naming mabuti yan. Yun nga po. Kaya malakas ang loob dahil for example, ang libel, hindi krimen sa Amerika. Dito sa atin, krimen yun. Tapos, naturingan pa, for example, ay citizen siya doon. Kung paano naman natin makahabol ang citizen ng United States at yung mga pinagsasasabi niya na hindi naman illegal sa kanilang bayan. Kaya po gumagawa kami ng lahat ng pamamaraan. At tulad po ng sinasabi ko nga po na ilan ba, ang sinasabi niya na nagsasalita na siya na nag-i-incite na siya ng kaguluhan dito sa ating bayan, that is a crime sa United States at crime din po dito. O yan, pwede na po kaming humingi ng tulong, mapailan namin ng kaso, and then pag kami lumabas na warrant, ay humingi ng tulong sa United States at sa Interpol. Ganun po yun. Ang filing of the case in the Philippines. Apo. Okay, opo. Yung medium, although we respect, no? Opo, ito hong ding mga ginagamit na pamamaraan sa social media, yung medium ho ba, doon sa puntong yon walang magagawa ang Estado kasi hindi naman po ito medium that is controlled or owned by the state. Ang ginagamit po nilang frequency, ganun po. Paano? Hanggat po na pinapalabas dito sa atin at nakakahikayat na ng kaguluhan, ay maaari pong actually po, sir, merong ilang vloggers na napa-take down na namin yung kanilang account sa Facebook. But then, napakarami niyang account. Iba-iba. Kaya pasok pa rin kung ano-anong pinagsasabi. Actually, ngayon nga pong araw, ako na naman ang pinagmumura. Di bali po yun. Sige, okay lang po yun. Opo, Facebook po ito. Sa YouTube po, sir. O TikTok. Yes. Actually po, sir, last week lang, nag-meeting na po kami ng NTC, ng DICT. Tinitignan po namin lahat ng anggulo kung paano namin masasawata ito. At cooperative naman so far sa amin ang Facebook. No? I don't know kung yung YouTube kasi continuous po nag-meeting kami lagi ng aking cybercrime division at saka ang technical intelligence division ko. Pinag-aaralan po namin lahat ng anggulo, sir. Okay, sige po. Yung pong anggulo na may mga financial backers, ito pong mga fake news peddlers na ito. Can you elaborate po, Director? Kasi parang lumalabas, para sindikato. No? Ano ho ang basis natin dito, kung meron man? Yes, sir. Tama po kayo. Tinitignan po namin yung angulo na yan kasi nakikita namin para bang may iisang tema sila, iisang aim, may isang purpose. Therefore, meron nagkukonduct. May conductor, may director sila. Ganun po ang tinitignan namin na angulo. At yun po, sana po ma-determine namin ng judiciously kung sinong man tong mga tao na ito na mapanagot po natin. Opo. Paano po kaya ito, no? Ano po kaya ang maaaring maging elemento, if I may say, no? Kapag para sabihin natin na ito po talaga ay isang concerted effort na may nagpopondo para ho matarget ang isang institusyon, individual o opisyal
sasabihin na po natin paninira o ito nga po, pagpapakalat po ng maling balita? Tama po kayo, Manong Ted. Medyo mahihirapan po tayo dyan. It will all be based on circumstantial evidence. No? Para kailangan mapatunayan natin yung concerted effort nila, yung talagang aim nila ay towards a common goal. Yun po, mga circumstances po na matutukoy namin kung meron pa po talagang nagdidirect sa kanila namin, nagkukumpas, may nagpipinance po sa kanila. Ganun po. Opo. Pero as we speak now, Director, the only statute, no, na maaari niyo po ditong sandalan ay ito pong itong anti-cybercrime itong cybercrime anti-cybercrime law na existing ngayon. Opo, at maliban ano pa po, saan pa kayo maaari pong sumandal po na batas kung sakasakali? Kailangan ho ba dito ng karagdagang legislation? Meron po tayong Article 154 sa Revised Penal Code. Yun pong unlawful use of publication. Remember, meron tayong libel law, meron po tayong unjust vexation, sir. Yung masyadong inaasar ka na, unjust vexation. Maliit na kaso lamang po yan, pero kung committed through cyber means, ay tataas po ng 1 degree higher ang iyong magiging penalty. Kaya actually, yung cybercrime law natin, ay parang aggravating lamang po yan. Nagka-qualify lang para ma-aggravate yung kaso. Ganun po. Maliliit na kaso lang actually, sir. Pero dapat masarwata natin dahil nalilito na ang ating mamamayan. Opo. Director, di ba may mga kung tawagin ay troll farm? Opo, di ba? So, nangyayari yan sa panahon ng halalan at saka ito ho, talagang may grupo na humahawak ng mga keyboard warriors kung tawagin and then pwede kang i-project, no? Opo. Ngayon, wala namang batas na nagbabawal doon, di ba? Sa ganun pong uri ng operasyon, kung yan ang aking negosyo, meron lamang, may gusto akong i-promote na tao o sabihin na po nating siraan na tao, pagtutulong-tulungan ka sa pamamagitan ng troll farm na ito. Yes po, tama po kayo, Manong Ted. Actually, nagpapayag na ang ating chairman ng COMELEC, negative campaigning is allowed. No? Wag lamang po, again, wag lamang po lalampas na libelous na, nakakapanira ka na, may malicious intent ka na, ganun po. Lagi po, ang gabay namin ay yung constitutional right ng ating mga mamamahayag, the freedom of speech and freedom of expression. Ganun po yun. Sige po. So sa ngayon po, ano inyong reaksyon dito, Director, na ito na po, ang sinasabi na naman ng iba ay ginagamit ng pamahalaang Marcos ng Estado, ang resources ng Estado para sikilin ang karapatan ng samalayang pamamahayag ng gobyerno nga, itong mga sinasabing sabihin na po natin diretso, sa panahong ito, yung mga pro-Duterte vloggers ay iniipit at ginagamit ng gobyerno ang resources ng Estado para sila ipitin. Ay, hindi po ganun. Sumusumpa ako sa Panginoong Diyos, wala akong directive magmula sa Malacanang o kahit kanino pa man. Ako ay gumaganap sa trabaho, krimen. May crime silang nakukumit, kaya kami kumikilos. Ganun po. Pero binabalansi ko po yung freedom natin, yung freedom of expression. Ang sinasabi po, ang hinahabol po namin, yung mga lumalampas na sa parameter. Huwag naman pong ganun, fake news na ang sinasabi, ganun po. At yung balik tayo sa troll, sir, depende po yan dun sa na-troll. Kung magre-reklamo ba o hindi, na-libel siya, kung magre-reklamo siya o hindi. Pero kung bahala sila, hindi sila onion skin, hindi naman nagpapile ng reklamo, wala po yun. Malaya po silang magpalitan ng kanilang mga una sa bawat isa. Ganun po yun. Opo. Pero di ba, Director, hindi maitatanggi ngayon malaki ang kinakain sa resources ng NBI sa mga pribadong individual na naghahain ng reklamo sa inyong Anti-Cybercrime Division? Talaga naman pong may pondo kami para sa Cybercrime Division, sa Technical Intelligence Division. Even before this, meron na. Even before maging director ako, talaga meron na kaming pondo para dyan. Para magtrabaho, maproteksyonan ng ating mamamayan. Yung mga nagreklamo nga nitong cyber libel, di ba? Ang daming mga lumalapit din po sa inyo. Itong mga pribadong individual na biktima po ng cyber, alam niyo na, ang dami, cyberbullying, may nangyayari. Cyber libel. Gaano ito karami ngayon sa inyo pong, sa NBI, sir? Hindi naman po lahat pinapakinggan namin. Pinapakinggan namin, kinukuha namin ng magkabilang panig, tinitingnan namin at dinidismiss namin
ang kaso, kung nakikita namin wala naman talagang sapat na batayan. Ganun po. Okay, sige po. So, Cha, pasalamat tayo kay Director, no? Yes po. Maraming salamat, Director Jaime Santiago. Makikipag-ugnayan po kami, ha, sir. Kung sakali po magkaroon na kayo ng contact with Interpol, kung tapos na yung case build-up, let us know po. Oh, tsaka hindi ano ho ninyo, Yes, ito ho ma'am. inyong kampanya. Salamat. Mm-mm. Salamat po, Manong Ted. DJ Kachat. Salamat Opo. po sa inyo. Sa panghuli na lang po, Director, ano po ang sitwasyon ngayon noong pong sa Oslo na nahuli ninyo na ano ho, na umamin sa kanyang ginawa? Ano pong kanya kakaharapin, sir? Pinailan po namin ng kaso na yung illegal use of publication, unlawful publication, 154. Pero pinapatignan pa po namin dahil sa pag-amin niya na siya ay kumikita doon, tinitignan pa po namin yung aspect ng tax evasion. Although maliit lang siya na tao, pero ayun na nga po, umiiyak siya, humihingi ng paumanhin, patawad. Pero yun po ay warning sa ating mga mamamayan na hindi po kami nagbibiro. Opo. Meron kayo panawagan sa mga media entities na magreklamo mismo ho, no? Sa mga pangyayari ito. Paano po kapag hindi nagreklamo sila? Ibig sabihin po, kasi po yung libel, na-libel ka, halimbawa, ikaw, Manong Ted, na-libel ka, wala lang sa'yo yun, no? Bahala ka sa buhay mo. Hindi po kami makaka-aksyon. Kailangan po may magreklamo. Okay. Opo. Aha. Sige po. Salamat po. Opo.